emosyonal po tayo. Pinipilit man po natin na mag-relax, katulad po ng sinasabi ni Mayor. Mahirap po gawin. Senator Robin Padilla, emosyonal at mangyak-yak na naglabas ng pahayag sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Matapos nga ang nakakalungkot na balita ng arestuhin ang dating Pangulo ng bansa na si Rodrigo Duterte, na kung saan ikinagulat ng sambayan ng Pilipinong, ngunit ang masaklap pa ilang oras matapos hulihin ay inilipad agad ito sa ICC or International Criminal Court Hague, Netherlands, na walang paglilitis sa batas ng Pilipinas na di umano ay isa itong paglabag sa ating sovereign rights, at pangalawa ay inilabas ang dating Pangulo na walang kaukulang dokumento na ayon pa sa ibang mambabatas na nagkomento sa mga pangyayari ay maging miyembro ng pamilya Duterte ay di umano ay isa itong kidnapping. Ngunit kinabukasan ay hindi sinayang ang oras ng Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte, na kung saan sinundan agad ang amang si former President Rodrigo Duterte sa bansang Netherlands, at kasama dito sina Harry Roque at masugid na supporters ni ex-PRRD na si Senator Robin Hood Padilla, na kung saan mangyak-ngyak ito na nagbigay ng pahayag sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang nakakalungkot na pahayag ni Senator Robin Padilla. Narito ang video. Assalamualaikum. Pasensya na po kayo kanina, naputol po. Medyo naging emosyonal po tayo. Pinipilit man po natin na mag-relax, katulad po ng sinasabi ni Mayor. Mahirap po gawin. Darating lang po ni PS Salvador Andea, yung best friend po ni Mayor. Kadadating lang po niya, nakapasok na po siya, alhamdulillah. Nakapasok na po siya, dala po yung mga inayos po nila. Kagabi, yun po yung mga hinanda nila kagabi na mga gamit po ni Mayor, sinelas, damit. Malamig po kasi dito, sobrang lamig po dito. Eh ako nga po, ang suot ko eh patong-patong. Patong-patong yan. Sobra po ang lamig. Isa, dalawa, pangalawa to, tatlo, apat. Meron pa po akong turban para po yung leeg maproteksyonan. Yung pong pang ilalim ko, tinan nyo po, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat po ang ganun po kalamig. Si Mayor po kaya kamusta doon sa loob? Alam nyo, pagdating sa pangulungan, ako po ang sumukum laude dyan. Huwag nyo akong tanungin, tanong sa patungkol sa kung ano-anong gagawin natin sa legal. May mga abogado dyan, pero pagdating ko sa kulungan, ako magaling dyan. At ako, mahirap pumakot. Sinasabi po ng lahat dito, pag kinakausap yung mga opisyal po dito,
nagpa-flashback sa akin yung aking pong pangungulungan sa loob, sapagkat yung po bang trato, yung trato ng gwardiya, trato ng siyempre pagka bilanggo ka sabi nga nila lowest mammal, pinakamababang antas ng pagkatao yan huwag kang antay ng siguro talagang tamang paggalang. Mahirap lang tanggapin ba na nakikiusap ka sa dayuhan na kung pwede ka makapasok sa isang dayuhan. Mabigat yun. Yung ang sa kalahi mo naranasan niya ng mga kamag-anak ko, nanay ko, dati kong asawa, mga anak na talagang dadaan ka talaga sa gwardiya, pakiusap, ID, lahat, kapkapan, lahat. Nadaanan ngayon yan. Namin. Lalong-lalo na yung pamilya ng ating mayor, ating dating pangulo, yung ating tatay. Dinadaanan lahat ngayon yan sa ilalim ng dayuhan. Dito sa dayuhan na bansa. Nakikiusap tayo. Kung pwedeng makita si Mayor. At sabi ni ES kanina, wala pang kasiguraduhan kung makikita ngayon. Kung papayag itong mga dayuhan na makausap ko ang chairman ng PDP laban na kanyang partido, mapagbigyan sana ako kahit sandali. Hindi na bilang kaibigan, hindi na bilang kasama, bilang presidente ng kanyang partido. Sana po ay mapagbigyan naman tayo ng mga dayuhan na to. Bakit tayo umabot sa ganito? Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.